Kung ultimo ho, mga kababayan, eto na nga po, pati yung mga, kumbaga, ex-IBP, Integrated Bar of the Philippines President, nagsasalita na din, mga bossing. Ano sabi diyan? Kailangan tuloy ang impeachment. Hindi dapat mabasura yan. Biruin niyo ho yun. Alam niyo ho, mga kababayan, nakakahiya yung tipo bang hindi matutuloy yung impeachment, madidismiss. Di ba? Pero ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung impeachment, kasi nga na-dismiss lang dahil doon sa sinasabi nila na 1-year ban. No? Pero hindi mo talaga na idepensa ang iyong sarili. Nakakahiya yun. Ang papayag ho, mga bossing, ang papayag ho doon sa mga ganong estilo, nahahayaan na lang, bahala na, at least hindi natuloy yung impeachment. Yung pong mga makakapal ang mukha na lang ang pumapayag doon. Di po ba? Ako ho, hindi ho ako papayag nun. Kung sakali ako ang nasa posisyon na i-impeach ho, mga kababayan, tapos sasabihin sa akin ng senador, okay na, Boss Mark, okay na. Hindi na matutuloy ang impeachment, no? At least hindi na nila malalaman kung ano pa. Ay, saglit lang. Hindi ako papayag niyan. No? Ituloy natin ang impeachment. Kailangan maliwanagan ang taong bayan, no, kung saan ko dinala yung pera. Kailangan malinis ang aking pangalan. Ganun. Di ba? Pero kung ako, walang ya, at tapos meron akong ginawang kalokohan, at pag natuloy iyon, yung impeachment na yon ay mayayari ako mo ka sa TV. At pag natuloy yung impeachment na yon, alam kong mayayari ako, mas gugustuhin ko na kahit dismiss na lang. Na kahit na hindi na malinis yung pangalan ko, okay lang. Kahit anong isipin nyo sa akin, okay lang. Importante, hindi natuloy. Nakakahiya yun, mga bossy. Kaya nga sabi ko sa inyo, may kakapalan ng mukha na lang po yung papayag ng mga ganun na, sige, okay lang, kahit hindi malinis ang pangalan ko, importante, na-dismiss. Diba? Baka nagbigay ng milyon si BP sa mga senador. Sir Mark, hindi ho natin alam. No? Hindi ko ho kayo masisisi kung yan ang iniisip nyo. Binigyan diin ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa na hindi dapat dinidismiss ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte sa pamamagitan lang ng consensus o majority decision. Ano ba pagdidesisyonan nyo dyan? Wala pa nga, hindi nyo pa nga nakikita yung pinaka-ebidensya. Diba ano yun? Trip-trip lang. Di ba? Ganon kasi ang magiging dating nun, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Parang trip-trip na lang ho. Trip namin. Huwag ba tuloy itong impeachment? Bakit? Trip namin. No? Wala naman dahilan Hindi ho kagaya, nakita namin yung ebidensya. No? Mahina. Narinig namin yung pinaka yung pinaka-depensa nila. Nilamon yung ebidensya. Kaya wag na nating ituloy ito. Di ba mga kababayan? May pagbabasihan. Or vice versa. Naku, nag-uumapaw ang ebidensya. At hindi kayang depensahan. Ngayon, tuloy-tuloy pa natin ito. Di ba? Merong basihan mga kababayan. Ngayon, wala namang basihan no? Dismiss. Nagtataka nga yung iba, mga kababayan. Sabi, dismiss. Bakit i-dismiss? Wala pa naman nauumpisan. Wala pa naman tayo nakikita. Wala pa naman pagbabasihan. Sabi nung kaibigan natin na si Sir Archie Berroya, the Desert Rider, garapalan ng panloloko ang ginagawa ng mga senador. Sabi ni Sir Ed Harig, Senado, waste of time. Paglingkuran ang taong bayan. Nako. Hindi na ho ganyan ang nakikita ho natin. Kaya lang, nadadamay lang po yung mga matitino na mga senador natin. Kasi ang mas nakikita ho natin, mga bossing,
eh mukhang naglilingkod na lang po sila sa isang pamilya. 'Di ba? Doon sa mga Duterte ho. Kung babalikan noong June 25, ay sinabi ni Senate President Chis Escudero sa isang press briefing na maaaring i-dismiss ang impeachment. O nakita niyo ho yan? Kaya sa pamamagitan lang ng majority vote ng mga senator judge. O biruin niyo ho. Doon sa trip natin. O sige, magbotohan tayo. No? Tuloy ba ang impeachment o hindi? O boto, sino boto sa tuloy? O taas ang kamay. Ganun lang. Samantalang pera ng bayan ang hinahanap dito. O, kinakaltas sa bawat isang Pilipino na nagtatrabaho, kinsenas katapusan, yung hinahanap na pera. Tapos, sino payag? Botohan na lang tayo. Tuloy ba o hindi? Hindi man lang nalaman, narinig na usisa kung saan napunta yung perang ibinabawa sa bawat Pilipino. Di po ba, mga kababayan? Pwede daw i-dismiss yung impeachment case sa pamamagitan na lang ng botohan. Mga senador, okay ba kayo? Botohan na lang tayo, no? Sandali. Sabi ni Ping Lacson, nakakahiya yan. Pera ng mamamayang Pilipino yan, no? Hindi pwedeng trip-trip nyo lang na pagbotohan yan. Kailangan malaman nyo kung malakas ba yung ebidensya laban kay Inday Sara Duterte. Pag nalaman nyo na mahina, walang kwenta, kulang-kulang, saka kayo magsabi, o sige, pagbotohan natin to. Kung itutuloy pa, wala. Nakita nyo naman yung ebidensya, parang wala lang, no? Parang gawa-gawa lang. Saka kayo magbotohan. Hindi yung wala kayong pagbabasihan. Botohan. Di mo ba? Kawawa ang mamamayang Pilipino naman sa inyo. Hirap na hirap yung mga kababayan natin. Mapapasabi na lang, naku, kung etong 1,000 na to na binawa sa akin, kung walang tax to, pang na to, pang 25 kilo na bigas na din to, kahit papaano. No? Sa dalawang sahuran, umaabot ng 3,000 yung nakakaltas sa akin. Pang grocery na namin yun, pang 15 days, sana nakakaluwag kami. Kahit papaano, di ba? Remy Nofiel. Tapos ganun lang, botohan. Trip lang. Trip natin, botohan na lang. Dismiss o hindi? Dismiss! Kawawa yung mamamayang Pilipino na naghahanap kung saan napunta yung kinakaltas sa kanya. Kinsenas katapusan. Kawawa yung mamamayang Pilipino na bawat bili, no, ng isang produkto ay may nakapatong na tax. Baka magulat kayo, sabihin ng mamamayang Pilipino na, naku po, para hindi masyadong malaki ang tax, tanggalin na lang natin tong Senado na ito. Total, wala namang naitutulong sa Pilipinas. Di ba? Nakakapabigat pa. Gustong malaman ng mamamayang Pilipino kung saan napunta yung pera, yung mga nawawalang pera, tapos sila, hinaharangan nila. Baka magulat kayo, pinapabuwag na kayo ng mamamayang Pilipino. Diba? Sabi ni Dave Taduran, mag-akala na dapat ang mag-aklas na dapat ang mga mamamayan at puntahan ng senados at pagpapatakuwag. Kalma po, Sir Dave Taduran.